Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Isang kahig, isang tuka. Ganyan mo mailalarawan ang naging buhay ng aming pamilya. Parehong magsasaka ang aking ama't ina. Nagtatrabaho sila buong magdamag sa bukiran hanggang sa magkandakuba na sila sa pagtatanim. Ang kanilang mga balat ay maitim dahil sa pagbibilad ng matagal sa ilalim ng tirik na araw. Sa kabila ng hirap na napagdaanan namin, ay may isang bagay akong natutunan mula sa kanila. Hindi ako dapat matakot na maghangad ng gumawa ng isang bagay na mahirap dahil kung nais kong abutin ito, alam kong hindi magiging madali ang daang tatahakin at hindi dapat ako sumuko. Ang aking mga magulang, kahit na sila ay magsasaka, ayaw nila akong maging magsasaka dahil alam nilang kakaunti lang ang kita dito at napakahirap ng trabaho. Kaya naman nung makatapos ako ng sekundarya, pinilit nila akong lumuwas ng Maynila sa pagbabakasakali na mas gumanda ang aking buhay. Sinabi nila sa akin baka mahanap ko ang swerte doon at makapangasawa ng mayaman. Bilin din nila na huwag bumalik hanggang sa hindi umaahon ang buhay ko. Akala ko ayaw na nila sa akin pero nung akala nilang natutulog na ako, narinig ko silang umiiyak nung gabi bago ako lumuwas ng Maynila. Tumuloy ako sa isa naming malayong kamag-anak sa Maynila at ipinasok nila ako bilang yaya. Nagustuhan ko naman ang trabaho ko dahil mahilig naman ako sa mga bata. Hindi naman mahirap kagiliwan ang mga bata at ang mga amo ko ay mababait din. Kapag sinasama nila ako sa mga restaurant, pareho kami ng putahing kinakain. Kasama din ako minsan manood ng sine. Natatanggap ko ang sahod ko sa tamang oras at nakakatanggap din ako ng bonus sa tuwing Pasko at ipinapadala ko ito sa aking mga magulang. Nung umedad ako ng 20, may nakilala akong isang lalaki sa aming kapitbahayan. Palagi niya akong binabati ng magandang araw kapag nakikita niya ako. Palaging nakangiti, mukhang mabait, gwapo, at malalim na nakakahumaling ang boses. Hanggang sa isang araw, inaya niya ako na manood ng sine kapag araw ko ng pahinga sa trabaho. Hindi ko pa naranasan ang makisalamuha sa kasalungat na kasarian kaya naman tinanggap ko ang kanyang alok. Sa dami kong napapanood na drama sa telebisyon, mapalokal o internasyonal, katulad niya ang mga gwapong bida doon at alam kung paano kunin ang kiliti ng mga babae. Nakuha niya ang kiliti ko at tuluyan na niya akong nabihag. Maginoo, magalang, pati pintuan, pinagbuksan pa niya ako. Pakiramdam ko ako yung babaeng bida sa mga love story na dramang pinapanood ko. Mala fairy tale ang eksena at may kaya, may sasakyan at palagi niya akong dinadala sa mga magagandang lugar. Ako ay ganap na nasa ilalim ng kanyang mahika. Sa isang dalagang ignorante, inosente at walang alam, ako ay nabuntis. At salamat sa Diyos dahil nung oras na nalaman niya ito, ako ay pinakasalan niya. Nung nagpaalam ako sa aking amo, nahiwagaan ako sa bilin niyang, ayos lang basta mag-iingat ka. Alam mo naman ang kalikasan ng mga lalaki. Nung mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero natuklasan ko ito matapos akong ikasal. Natuklasan kong labis na babaero ang napangasawa ko. Kaya pala masyadong magaling para magmukhang totoo. Umuuwi ng lasing, naghahalong amoy ng alak at pabango ng babae, at mayroon ding bahid ng lipstick ang damit. Nung una, sinabi niyang hindi na niya uulitin, pero parang sirang plaka na paulit-ulit niyang ginagawa. Parang nasanay na ako sa kanyang pambababae at pati rin sa paglalaban ng damit niya, hindi na bago kung meron itong marka ng lipstick. Doon ko napagtanto na isa lang ako sa mga babaeng biktima niya at malas ko dahil nabuntis niya ako. Lahat ng magandang ugali niya na ipinakita sa akin noon ay pagbabalat kayo niya lamang iyon para makuha ang gusto niya. At ako naman, dahil tanga, nahulog sa patibong niya. Bukod sa pagtataksil ng aking mister, ang biyanan kong babae ay hindi pabor sa akin. Sa drama, maihahalin tulad ko ang ugali niya sa mga kontrabidang mga biyanan. Ang biyanan kong lalaki naman matagal nang pumanaw. At dahil alam niyang mahirap lang kami,
Ganoon din ang trato niya sa akin. Masahol pa sa basahan. Ginawa niya akong katulong nila sa bahay. Lagi niyang pinamumuka sa akin na kaya lang siya pumayag na tumira sa bahay niya ay dahil nabuntis ako at hampas lupa lang ako at hindi nila kalibel. Hanggang isang gabi, umuwi ang aking mister na may daladala. Isang bata na nakabalot ng kumot. Napasigaw ako at ang aking biyanan ay dali-daling kinuha ang sanggol nung oras na makita niya ito. Paliwanag ng mister ko na nabuntisan niya ang isa sa mga babae niya at ibinigay sa kanya ang bata para alagaan ito kaysa naman ibigay sa bahay ampunan. Ma, kunin mo yung bata at lalabas ako. Maikli niyang sambit at nagmamadaling lumabas ng bahay. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Ni hindi man lang humingi ng paumanhin ang animal na lalaking iyon at nagpatuloy sa kanyang pambababae. Samantala ang aking biyanang babae, inaalagaan at kinupkop ang sanggol dahil apo niya ito. Palaging karga-karga ang sanggol at hindi sila mapaghiwalay. Ang eksenang ito ay labis na nakaapekto sa aking pag-iisip at sa aking emosyon. Matinding stress ang aking nararanasan noong mga panahong iyon hanggang sa hindi na ako makakain o makainom. Nabawasan din ang aking timbang na hindi dapat mangyari dahil ako ay nagdadalang tao. Isang araw, nagising ako na sobrang uhaw na uhaw at nanghihina na tumayo at nagtungo sa kusina. Hindi ko na malaya na mayroong tubig sa sahig at ako ay nadulas at nawala ng malay. Ang sumunod na nangyari, nagising ako sa ospital at bigla akong nakaramdam ng matinding pananakit sa aking tiyan. Doon na sinabi ng doktor na ako ay nakunan at pumanaw ang maglilimang buwan kong sanggol. Daig pa ng nasalantang bagyo, lindol, pangungulila at lungkot ang aking nadarama. Masakit na mawala ng anak. Ang masakla pa dito, hindi man lang ako binisita ng mister ko. Ang biyanan ko naman, sinisi pa ako nang dahil daw sa katangahan ko, pinatay ko ang apo niya kasi hindi ako nag-iingat. Magmula noon, wala nang pakialam sa akin ang mister at biyanan ko sa akin. Kakausapin lang ako ng biyanan ko kapag may iuutos sila sa akin. Nakapokus ang biyanan ko sa sanggol na inuwi ng mister ko at ako ay naging yaya at katulong sa tahanang iyon. Nung araw na nagpapa-check up ang sanggol para sa bakuna nito at nagkataon din kasama ang mister ko dahil mayroon siyang trangkaso. May tinanong ang doktor habang tinitingnan at kinukumpleto ang medical records ng sanggol at tinanong ng doktor kung ano ang blood type ng mister ko. Pero dahil hindi niya alam, nagsagawa sila ng blood test. Nung malaman ang resulta, tinanong ng doktor ang mister ko kung siya ba ang ama ng sanggol. Ang blood type ng sanggol ay AB negative, isa sa mga bibihirang blood type sa mundo. Dahil kung O positive ang mister ko, ang posibleng maging dugo ng bata ay A, B at O, hindi AB. Napakaliit ng tsansa o imposible na mangyari iyon, kaya naman sigurado ang doktor na baka hindi nga iyon anak ng mister ko. Hindi na din sila nag-aksaya ng panahon at pera para sa DNA test dahil naniwala sila sa sinabi ng doktor at magmula noon, ang biyanan kong babae, pinabayaan ang sanggol. Makalipas ang ilang linggo, napansin kong may sugat, gasgas at pasa ang baby mula sa masamang pagtrato ng biyanan kong babae sa sanggol. Bago pa man ito mangyari, nagpaplano na akong tumakas sa bahay na iyon at umuwi sa aming probinsya. Pero ngayong may revelasyon tungkol sa bata, pati ang sanggol nagdurusa. Hindi maatim ng konsensya ko na iwanan ang sanggol sa impyernong bahay na iyon. Alam ko na ang kahihinat na ng bata kapag doon ito lumaki. Nagdesisyon ako na isama ko na lang ang sanggol sa akin dahil hindi ko kayang iwan ito doon. Nung paalis na ako bitbit ang sanggol, nakita ako ng biyanan kong babae at tinanong kung anong bala ko. Sumagot akong aalis na ako at isasama ko ang baby. E di mabuti para mawala ang malas dito sa bahay. Iyan ang una at matalino mong ginawa mula nung tumungtong ka sa bahay ko. Wag na kayong babalik ha. Pasigaw niyang sabi sabay inilak ang pinto. Habang nakasakay kami sa bus pauwi ng probinsya, umiiyak ang sanggol at inilagay ko ang ulo niya sa balikat ko at tumahan naman ito. Habang yakap-yakap ko ang sanggol,
Doon ko naamoy ang mabango at matamis na amoy ng baby. Ang amoy na iyon ay bumakat sa ilong ko at magmula noon, alam kong hinding-hindi ko siya iiwanan kahit ano pa ang mangyari. Noong nakabalik na ako sa probinsya, pinagalitan ako ng aking mga magulang sa katangahang aking ginawa at nagpaloko sa lalaking iyon. At ang masakla pa dito, nag-uwi pa ako ng bata na hindi ko naman kaano-ano. Sinabi nilang ibigay ko na lang ang bata sa bahay ampunan. Ganoon din ang mga sinasabi ng mga kaibigan, kakilala at kapitbahay ko sa akin na ibigay na lang sa ampunan ang bata. Marahil kung ako ang nasa katayuan nila, malamang ganoon din ang sasabihin ko. Subalit, pinanindigan ko ang aking desisyon at buong-buo ang puso ko na ako na ang magiging tunay niyang ina. Dahil sa katigasan ng aking ulo, pinalayas ako ng aking mga magulang sa kanilang bahay. Gamit ang maliit kong naipong salapi, nakaupa ako ng maliit na bahay kubo at pinasok ang lahat ng klase na pwede kong pagkakitaan para mabigyan ng damit, gatas at iba pang pangangailangan ni Winston. Batid ko ang munti naming bahay kubo ay hindi sapat dahil madaming mga insekto ang nagliliparan at mainit, lalong-lalo na mayroong eczema o skin allergy si Winston dahil wala naman kaming aircon. Kung ako, nahihirapan at naiirita sa mga insektong mga nagliparan at kahit doble na ang kulambo, madami pa ring nakakalusot. Paano na lang si Winston na baby pa lang, madami din siyang rashes at kagat mula sa mga insekto. Kaya madalas akong mayroong bimpo at tubig na timba para lagi ko siyang mapupunasan, lalong-lalo na kapag mainit ang panahon. Dahil sa pagkupkup ko kay Winston, wala nang ibang lalaki ang nangahas na ligawan o nagkagusto sa akin. Ayos lang naman ako dahil ayoko nang maulit muli ang nangyaring eksena mula sa dati kong mister. Lumipas ang panahon at si Winston ay nag-aaral na ng elementarya. Lumaki siyang napakabait na bata at hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo. Kahit na yung mga kaklase o kalaro niya may mga gamit na magaganda o laruan, hindi siya humingi ng ganoon sa akin. Nagtataka ako kung bakit hindi man lang si Winston nang hingi sa akin o nagreklamo sa mga binibigay ko. Alam ko sa ganoong edad, gusto nilang makaranas ng magandang gamit. Kahit na sa ukay-ukay ko binili ang mga damit at gamit niya, palaging malaki ang ngiti ang isinusukli sa akin ni Winston na siya namang nagpapatunaw at nagpapabusog ng puso ko. Napag-alaman kong isang beses nagpunta ang aking mga magulang sa aming tirahan, sinabi nila kay Winston ang buong katotohanan at sinabing magpakabait at maswerte siyang kinupkup ko siya. Hindi ko maimahe ang pagkabigla at sakit na nararamdaman ni Winston noong mga oras na marinig niya iyon. Nagalit ako ng labis sa aking mga magulang at nagtungo sa kanilang bahay at nagbasag ng plato. Nagbanta din ako na hindi ko na sila ituturing na mga magulang sa oras na saktan o pagsalitaan nila ng hindi maganda ang anak kong si Winston. Umuwi ako ng bahay at niyakap ng mahigpit si Winston at sinabing ako ang kanyang ina at siya ang aking anak. Nay, okay lang po ako. Alam ko naman po na kayo ang nanay ko. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko rin po kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Malambing at malumanay na pagkakasabi ni Winston sa akin. Napaluha ako dahil tumagos sa puso ang pagmamahal ni Winston na binigay niya sa akin. Kahit na maliit pa lamang siya. Mahal na mahal din kita anak, huwag mong kakalimutan yan, umiiyak kong sagot. Batid kong itinatago lang ni Winston ang kanyang tunay na nararamdaman kahit na bata pa ito. Kaya naman gagawin ko ang lahat para sa kanya. Isang araw, habang naglilinis ako ng aming bahay, nalaglag ang isang notebook mula sa kanyang bag. Nakita ko na may nakasulat at naisip kong basahin ito. Mayroong sanaysay sa Ingles na nakasulat tungkol sa akin at habang binabasa ko ito, napahagulgol ako ng labis. My Mother by Winston Reyes. My mother is the kindest, gentlest person I know. She makes me hot and delicious rice, and I love her sinigang. She buys me clothes, even when her own clothes are ripping apart. She says she will never leave me, and I make sure each day she doesn't by hugging her super tight. She tells me she loves me more than anything in the world, but I love her more than she loves me. My mother is my whole world, and I will try to be her good son.
Hindi ko binanggit ito kay Winston at batid at ramdam kong tunay ang kanyang nararamdaman dahil lagi niyang sinisikap na maging malinis sa bahay, tinutulungan sa gawaing bahay at nag-aaral ng mabuti. Alam kong maswerte ako at tama ang desisyon kong maging ina ni Winston. Mabilis na lumipas ang panahon at nakatapos na ng sekundarya si Winston at siya ay mas matangkad na sa akin. Mas matangkad siya sa pangkaraniwang tangkad ng mga Pinoy. Nagsimula siyang magtrabaho bilang construction worker. Sabi niya, ipagliliban muna niya ang pag-aaral sa kolehiyo at mag-iipon. Magaling din siya sa matematika at kaya niyang magkalkula sa kanyang isip. Dahil sa angking talento at abilidad na matukoy ang potensyal na bagay sa paggagawa, naging mahusay siya sa kanyang trabaho. Nagsimula siya sa pagiging assistant at kalaunan ay nakapasok sa isang malaking construction company dahil nakita nila ang kanyang galing. Inipon ko ang lahat ng perang ibinigay niya sa akin at nakalipat kami sa isang maliit pero sementado ang pader at sahig at may bintana at syempre wala ng mga insekto. Nay, sa susunod aircon na bibilin ko para sa atin. Pabiro niyang sambit. Isang araw, dumating si Winston kasama ang isang babae na nagngangalang Teresa at ipinakilalang kasintahan niya. Siya ay anak ng may-ari ng construction company na pinapasukan ni Winston. Matamis ang ngiti, magalang at mabait na dalaga. Tinulungan din niya akong maghain ng plato sa mesa at iba pa. Tinanong ko siya kung bakit niya nagustuhan si Winston. Sumagot siya ng, nasa kanya na po ang lahat, ugali, itsura, kasipagan, determinasyon, tapat at malambing. Nagustuhan ko din ang dalaga dahil hindi mahalaga ang estado sa buhay at hindi kami hinusgahan. Dumating ang araw, si Winston at Teresa ay hiningi ang aking basbas dahil plano na nilang magpakasal. Batid ko ang pagmamahala ng dalawa, kaya naman hindi ako tumutol. Binigyan ko ng pera si Winston para bumili ng bagong damit para sa paghahanda na harapin ang mga magulang ni Teresa. Ipinapanalangin ko na maging maayos ang lahat, ngunit bumalik si Winston na madilim ang muka at malungkot. Sabi niya, natutol ang mga magulang ni Teresa sa relasyon nila. Gusto nila si Winston pero hindi nila gusto na makasal ito kay Teresa. Iginiit nila na ang pagpapakasal ay isang sakramento at si Winston ay labis na mahirap at ang malala pa dito ay lumaki si Winston sa isang katulad kong janitor na hindi man lang pinanagutan ng nakabuntis dito. Sabi nila na hindi naman nila minamaliit ang mga mahihirap na tao pero dahil lumaki si Winston sa isang mahirap at disgrasyadang babae, nag-iingat sila baka may tinatagong plano si Winston at ako at ayaw nilang manghas na alamin iyon kaya ngayon pa lang tinututulan na nila ang kasal. Dagdag pa ni Winston na sumagot at sumigaw si Teresa ng, mali kayo ng akala, wala kayong alam tungkol sa kanyang ina. Sabay kinuha ang kamay ni Winston at umalis na ng kanilang bahay. Nung matapos kong marinig ang sinabi nito, naawa ako kay Winston at hinusgahan siya ng mga magulang ni Teresa dahil sa akin. Hindi ako makahinga dahil ako ang rason kung bakit nagdurusa si Winston. Napakasakit sa dibdib dahil ako ang humadlang sa kasiyahan ng anak ko. Ang anak kong wala akong hinahangad kundi ang kanyang kasiyahan, ngunit dahil sa estado ko at kalagayan ko, mukhang hindi ito makakamit ni Winston. Hindi ko mailarawan ang sakit. Niyakap ko si Winston ng mahigpit at humingi ng paumanhin. Nay, wala po kayong kasalanan, wala po kayong dapat ihingi ng paumanhin. Sadyang may mga taong mapanghusga ng kapwa. Kung hindi kami para sa isa't isa ni Teresa, batid kong darating din ang babaeng para sa akin. Hinding-hindi ako papayag na tapakan ang pagkatao mo at pagkatao natin. Nay, huwag niyo po akong alalahanin, wika ni Winston. Nung marinig ko iyon, mas matindi pa ang sakit na nararamdaman ko para kay Winston. Hindi ko maiwasang maisip na bakit hindi patas ang kapalaran. Kinabukasan, dumating sa aming bahay si Teresa at kasama ang kanyang mga magulang. Alam ko na ang pakay nila, hihingi ng tawad at sasabihing layuan na ni Winston si Teresa. Galit man ako pero pinapasok ko sila sa bahay at papakinggan ang kanilang sasabihin. At gusto ko ding magsalita dahil sa pag-insulto nila sa anak ko. Nagsalita ang ama ni Teresa ng, humihingi po kami ng paumanhin sa nangyari kahapon.
Sa inasal po namin kahapon, sa sinabi namin kahapon. Nag-iisang anak lang po namin si Teresa. At alam po ninyo na ang mga magulang handang gawin ang lahat para protektahan ang anak. Subalit nung marinig ko po ang kwento tungkol sa inyo at kay Winston, sa totoo lang, kami ay labis na nagulat. Hindi ko maimahe ang paghihirap at pagdurusa na pinagdaanan niyong mag-ina. Ang ginawa niyo ay, tumigil siya sandali, huminga ng malalim at nagpatuloy. Mali po ang aming inasal at kami po ay narito upang personal na humingi ng tawad sa inyo at kay Winston. Hindi po dapat kami naghusga at kami ay labis na nahihiya sa aming inasal. Ang ginawa niyo po para kay Winston ay labis na nakakahanga. Ang inang katulad niyong maalaga, mapagmahal at handang magsakripisyo para sa kanyang anak kahit hindi niyo po ito kadugo. Ang isang katulad niyo ay kahanga-hanga at ngayon ko napatunayan na isang tunay na mabait, magalang, mapagmahal din si Winston. At alam kong matapat, mahal at aalagaan niya si Teresa. Nandito din po kami upang hingin ang inyong pahintulot na kung maaari po bang pakasalan ni Teresa ang inyong anak na si Winston. Lahat ng galit at inis ko ay nawala ng parang bula. Nakaupo lang ako doon na parang estatwa at tumutulo ang aking luha na parang talon. Hindi ko maipaliwanag pero ang emosyon ko ay labis na kasiyahan dahil sa wakas matutupad na ang pangarap ko para kay Winston ang maging masaya siya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko at syempre ibinigay ko ang aking pahintulot na maikasal ang kanilang anak sa aking anak. Dahil hindi ko mapigilan ang aking mga luha, nakita ko din sina Winston, Teresa at ang mga magulang nito ay umiiyak na din. Lumapit sa akin si Teresa at niyakap ako sabay sabing, "Maraming salamat po, Nay." Matapos ang pangyayaring iyon, inimbitahan kami ng mga magulang ni Teresa na kumain sa labas at dinala nila kami sa isang mamahaling restaurant. Kahit na labis akong emosyonal nung araw na iyon, na-appreciate ko pa rin at na-enjoy ko ang aming salo-salo. Noong kinasal sina Winston at Teresa, ay nasaksihan ko ang pinakamasayang araw ng aking anak. Nagtapos din si Winston ng arkitektura at isa ng lisensyadong arkitekto. Sa ngayon, inaantay naming lahat na manganak si Teresa sa kanilang panganay na anak. At hindi na ako makapaghintay na masilayan ang aking apo. Magkasama kaming nakatira sa isang bahay at bumulong sa akin si Winston na, "Nay, sa wakas wala nang mga insekto at hindi na tayo may initan dahil may aircon na tayo." Niyakap ko ang aking anak at naaamoy ko pa rin ang matamis at mabangong amoy niya noong baby pa siya. Matamis o mapait man, walang bahid ng pagsisisi ang desisyon kong palakihin si Winston. At madami mang paliko-liko ang aming tinahak, pero nakarating pa rin kami sa tuwid na daan at ngayon ay ako ay kontento, maligaya at payapa sa buhay ko. Pangalawang video. Magmula nang nag-aral ako ng kolehiyo, napagpasyahan ko ng manirahan sa Maynila. Samantalang ang mga magulang ko naman ay nananatili sa aming bahay sa Leyte. Malaki ang lupang babuyan ng aking mga magulang sa probinsya, kaya lumaki ako kasama ang mga alaga naming baboy. Madumi at walang alam kundi ang lumamon. Ayan ang kadalasan kong naririnig na sinasabi sa mga baboy sa tuwing nilalarawan nila ang baboy ng mga hindi lubos na nakakaalam nito. Kung alam lang nila kung gaano katalino at kalinis ang mga ito, kung may pagkakataon lang silang gawin iyon kagaya nating mga tao. Umiikot sila sa putikan, hindi dahil sa gusto nilang madumihan, bagkos para maalis ang mga insekto sa kanilang katawan at para malamigan din sila. Sa tuwing nakikita kong iniaalis ang mga baboy para katayin, ay hindi ko mapigilan na malungkot dahil nasaksihan ko kung paano sila lumaki mula sa pagiging isang maliit na biik. Siguro ito ang dahilan kung bakit nagsimula akong makipag-date sa lalaking medyo may katabaan nung college. Hindi siya gaanong kataba nung una ko siyang makilala. Medyo chubby lang. Pero simula nung nagde-date na kami,
ay palagi niya akong dinadala sa mga buffet chain o fast food chain at kung kumain siya ay parang kagaya ng isang baboy. Napakarami niya kung umorder. Minsan ay nagugulat na lang ang mga waiter dahil ang inorder niya para sa amin ay kasya sa isang buong pamilya. At kadalasan, halos 4 na oras kami sa buffet restaurant. Kakaiba ang bilis ng paglaki ng timbang niya. Biruin mo, bumigat siya ng 20 kilo sa loob lamang ng 4 na buwan. Diba? Nakakabilib? Ako naman ay medyo may kapayatan at kailanman ay hindi lumagpas sa 45 kilo ang nagiging timbang ko noong bago ko siya makilala. Kaya lang dahil sa dalas ng pagkain sa labas ay napansin kong bumigat din ako. Sinubukan kong magpapayat, nag-exercise ako at nagbawas ng kinakain. Napakahirap magbawas ng timbang. Kada exercise ko ay mas napapagod lang ako at mas lalong nagugutom. Isang araw, tinimbang ko muli ang aking sarili at nagulat ako dahil naging 55 kilos na ang timbang ko. At mas lumiit ako tingnan dahil sa height ko ding 5'3 lamang. OMG! Pero ang mas lalo kong kinabigla ay kinagabihan nung mismong araw na iyon ay niyaya niya akong kumain ng BF ko sa isang restaurant. Nadatnan ko siyang ngumunguya ng kinakain niya at bigla na lang niya akong tinitigan mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip o sasabihin niya ng mga oras na iyon. Habang patuloy sa pagkain ng masebong manok na naiiwan sa kanyang bibig at mga daliri, nang bigla na lamang siyang magsalita at sinabing, "Oh wow! Tumataba ka!" Nakangiti niya itong sinabi at tila ba nakaramdam ako ng medyo pagkainsulto. Hindi ka dapat tumaba. Magkaiba ang babae at lalaki. Alam mo bang isang malaking turn off ang matatabang babae? Mukha silang mga tamad at hindi marunong mag-alaga sa sarili. Tingnan mo ang sarili mo, nagpapabaya ka ba? Hindi ka dapat tumaba, okay? Kailangan mong bantayan ang timbang mo. Dagdag niya habang patuloy sa pagkain. Hindi ko mawari kung biro niya lang ba ito o seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa akin. Oo, alam ko. Kanina lang nalaman ko na 55 kilos na ako. Sagot ko sa kanya. Nakita kong naglaho ang mga ngiti sa kanyang muka. Seryoso ka? 55 kilos? OMG! Napakataba mo na. Kailangan mo na mag-exercise at mag-diet. Nakasimangot niyang sinabi. Doon ko lang nalamang seryoso siya. Inaamin ko na inis at nasaktan ako sa sinabi niya. Pero dahil maski ako naramdaman ko na kailangan kong magbawas ng timbang, hindi ko na ininda masyado ang sinabi niya at ngumiti na lamang ako. Lumipas ang ilang linggo, wala akong ginawa kundi ang mag-exercise. Jogging sa umaga, hapon at gabi. Sinusubukan ko ding magbawas ng kinakain. Pero hindi ko maiwasan na kumain ng mga matataba at matatamis na pagkain. Kada pagtapos ko mag-exercise ay labis akong nagugutom. Kaya hindi ko maiwasang hindi kumain. Kaya imbis na bumababa ang aking timbang, ay mas lalo pa akong bumibigat. Mas napapadalas na din ang pagrereklamo at mas lumalala ang pang-iinsultong natatanggap ko sa boyfriend ko dahil dito. Isang araw, habang kumakain kami sa paborito naming buffet restaurant, ay bigla na naman siyang nagsimulang magreklamo. Ano, ilang kilo ka na ulit? 60? Tama ba yung pagkakarinig ko? 60 kilos ka na? Seryoso ka? Alam mo, niligawan kita noon kasi payat ka. Ngayon, ang taba-taba mo na. You are obese already. Nahihiya na akong lumabas kasama ka. Naiinis niyang sinabi sa akin. Tumingin ako sa kanya nang may pagkairita
Ang kapal naman ng mukha niya, laitin ako ng ganun, samantalang higit sa 100 kilo ang timbang niya. Story. Wala na akong naisagot sa mga sinabi niya, pero bigla akong natauhan sa mga nangyari. Paano ako nagkagusto sa lalaking kagaya nito? Pansin kong pinagtitinginan na kami ng mga tao sa restaurant. Sinubukan kong hindi umiyak sa harap niya kaya tumayo na lang ako at lumakad palabas. Simula noon ay nakipag-break ako at binago ko na ang number ko at hindi ko na siya nakita o nakausap muli. Magmula noon ay parang magic sa bilis ang pagbaba ng timbang ko. Mula sa 60 kilos ay nanumbalik ito sa pagiging 45 kilos at nagkasya muli ang mga paborito kong damit. Mas lalong guminhawa ang pakiramdam ko at nakalaya na ako sa panlalait ng ex-BF ko. 5 taon na ang nakalilipas. Nakahanap ako ng magandang trabaho sa isang call center bilang assistant manager ng client services. Isang araw, sinabihan ako ng supervisor ko na samahan ko siya sa pag-interview ng mga potential employee para sa isang vacant position sa department namin. Buong araw kong kasama ang aking supervisor sa pag-i-interview at nung malapit na matapos ang araw ay nagpaalam akong mag-break at pumunta sa banyo sandali. Noong pabalik na ako sa interview room ay natanaw ko ang napakalaking tao, ang ex-BF ko na nakaupo kung saan nag-aantay ang mga i-interviewin ng mga applicants. Nangingibabaw ang kanyang itsura at agad ko siyang nakita at nakilala. Sapagkat kapansin-pansin ang laki niya at mas lalo siyang tumaba mula noong huli kaming nagkita. Malaki ang kanyang mga damit pero makikita mong pumuputok na ito at tila ba'y malapit na matanggal ang mga botones ng kanyang damit sa sobra niyang katabaan. Sa katunayan, hinanda ko na ang sarili ko kung sakali mang may tumalsik na isang botones sa mukha ko. Hindi ko maiwasang mag-imagine na tusukin ng ballpen ang katawan niya, baka sakaling tumulo ang mga taba niya sa katawan, na parang lobo na nawala ng hangin para lumiit. Nagulat siya nung makita ako. Agad siyang ngumiti at tumayo mula sa kinauupuan niya at sinabing, "Hello! Wow! It is great to see you again. And wow! Look at you now! Ang ganda-ganda mo na. Sabi ko sa'yo, mas maganda ka kapag payat ka eh. Namiss mo ba ako? Bakit ka nandito? I-interviewin ka din ba?" No. I am interviewing candidates today. Sagot ko sa kanya. Nakita kong biglang lumaki ang ngiti sa kanyang muka. Akala siguro nito ay papaboran ko siya kumpara sa ibang mga applicants. "Hi, salamat naman. Alam mo ba, medyo nahihirapan akong maghanap ng trabaho sa ngayon. Ilang kumpanya na din ang sinubukan ko. Siguro ay tinadhana akong mapunta dito sa kumpanya nyo. Baka naman pwede mo akong matulungan." Nakangiti niyang sinabi at baka sa kanya ang saya. Siguro ay malakas ang loob niyang bibigyan ko siya ng pabor. Sumagot akong, "Excuse me, kailangan na ako sa loob." Umalis na ako at iniwan ko na siya at pumasok na ako sa loob. Pagkatapos ng 4 na aplikante ay pumasok na din siya. Abot tenga ang ngiti niya nung mga oras na iyon. Ilang beses siyang tinanong ng aking supervisor hanggang sa oras ko nang magtanong at tinanong ko siya ng, "For a woman to be called obese, how many kilos would that be?" Hindi niya inasahan ang tinanong ko at kitang-kita sa mga mata niya ang pagkataranta at bigla niyang ibinaling ang tingin niya sa supervisor ko. Isang babae ang supervisor ko at hindi maikakailang napakaganda niya. Kilala siya ng halos lahat ng empleyado sa kumpanya, lalong-lalo na ng mga lalaki sa amin. Sa katunayan, isa talaga siya sa mga rason kung bakit ako nagtagal sa kumpanyang ito. Hindi ko lang siya supervisor, siya ang naging mentor at matalik kong kaibigan. May bigat siyang 60 kilos pero sa tingin ko,
Bagay na bagay ang timbang na iyon sa kanya. Napakaganda niyang tingnan at napaka-sexy at matangkad din. Hindi na siya sumagot kaya nagpatuloy ako at sabi, I remember you said 60 kilos is not fat, but obese. My supervisor is 60 kilos. Do you think she is obese? Namumula ang kanyang muka na parang kumain siya ng isang garapon ng chili sauce. Siguro dahil sa kahihiyan o inis niya sa akin. Tumingin ng may pagtataka ang supervisor ko sa akin. Wala siyang idea sa mga nangyayari. Kaya ikinuwento ko sa kanya ang mapait na naranasan ko noong kasama ko pa ang lalaking iyon. Habang patuloy akong nagpapaliwanag ay bigla na lamang tumayo ang lalaking iyon at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Hindi ko alam pero sobrang gaan ang pakiramdam ko ng mga oras na iyon. Kinagabihan ay nagpunta kami ng bar ng supervisor ko at naging sobrang saya ko nung mga oras na iyon. Tawa kami ng tawa habang pinag-uusapan ang nangyari sa interview. Isa sa pinakamasaklap na alaala ko ang mga panahong kasama ko ang lalaking iyon. Pero simula nung nakalaya ako sa kanya, puro masasayang alaala na lang ang meron ako. Natutunan kong mahalin at pahalagahan ng higit ang aking sarili. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!